everyone! Welcome to Tarot with Shiva. So before we move to our tarot reading today, first update muna kita sa iyong astrology. Alright. Okay, Libra. So on April 1st, meron tayong full moon in Libra. Panahon ito ng iyong personal na tagumpay at makilala mo ang tunay mong halaga. Ito yung mga energy na maaari mong maramdaman. On April 9th, Mars enter Aries, magkakaroon ka ng lakas ng loob, ayusin ang mga issue sa partner o sa mga taong kasama mo sa bahay. And then on April 17th, new moon in Aries. Ito naman yung magsisimula ka ng bagong parang partnership o kasunduan. And then on March 25th, Uranus enter Gemini, meron kang bagong yugto ng pananaw mo sa buhay. So, overall, meron kang balance in partnership. So, sinasabi rin dito na magkakaroon ka ng clarity sa relasyon. Malalaman mo yung mga bagay na mga kailangan mong unahin. So, balance in partnership nga. Yun yung sinasabi sa'yo ng iyong astrology for the whole April. Alright, so let's move to your tarot reading. So first, bibigyan mo na kita ng iyong manifesting card for the month of April. Alright, for our Libra, month of April, for the month of April. Okay. So, you have the rhythm of life. So, ilalagay ko dyan and then, sabay tayong basahin. Okay? Rhythm of life. I embrace the joy within my heart, releasing what no longer serves me. Aligned with my true self, I accept both what I have and what I do not. Grateful and at peace. I live in harmony with God's will. In doing so, I dance with life, witnessing the magic of love unfold. Wow. Wow. Talagang bagay na bagay sa'yo to for your April, Ganun din yun sa astrology mo. It's about balance and partnership. At makikilala mo nga din daw yung totoong ikaw dito sa papasok nating full moon in Libra. So, bago talaga. Pag sinabi kasing full moon, bago yan eh. Kumbaga, may mga bago kang mga gagawin. Mga desisyon. Alright, so now, let me put this one here for a while. And then, let's move to your tarot reading. So, gagamitan kita ng Star Tarot para mas ma-deep natin yung iyong reading. Yun. Sorry. Kalimutan ko na naman mag-silent mode. So, this is for Libra for the month of April. This is Sun, Moon, Rising, as well as Venus placement. Only takes what resonate with you and leave what doesn't. And once again, our reading is just for guidance. Your action create your reality. One more shuffle here. Thank you. Okay. So, titignan natin yung energy mo, Libra. And yung opportunities dun sa energy. Titignan natin. Okay. You have the Wheel of Fortune. Wow. You have the Six of Pentacles. And sa yung opportunities. And you have the Five of Pentacles. Very nice. So, dito kung makikita mo, unahin natin yung the Wheel of Fortune. Yan. Kita ba? Okay, so Wheel of Fortune is the Jupiter planet. This is about, let me say, dito sa card na to, makikita mo, meron, para tong ups and down. And then, this is also luck and fortune. Napakagandang energy for your month of April. And then, also, sa iyong astrology kanina, meron kang
bagong partnership o kasunduan, no? Dito. Kasi ikaw Libra, sa Libra, ikaw ay isang, parang balance ka talaga eh, no? Parang ikaw yung law, no? Kumbaga, ito yung sinasabi dito na mas patunayan mo yung talagang sign mo, no? And then, this is about also destiny and fate, no? And also, this is karma din. Karma. Kasi ups and down eh, no? Ups and down. And this is also the finish of, or the end of the cycle, no? Only takes what resonate with you. Doon sa mga sinabi ko about these cards, no? I mean, about this card, no? And also, you have the Six of Pentacles. Ang energy ni Six of Pentacles, kung makikita mo dito sa card na to, no? Si Six of Pentacles kasi is parang, alam mo yon yung iniisip niyang mabuti at pinaplano niyang mabuti. Yung mga, ano niya, yung mga sitwasyon niya, no? Bago siya gumalaw or gumawa ng aksyon, no? Talagang pinag-iisipan niya mabuti, binabalance niya both both side ng mga sitwasyon, no? Kung makikita mo diyan, no? Binabalance niya yung mga pentacles niya, no? This might be sa iyong career, this might be sa iyong partner, it might be also sa iyong relasyon sa iyong circle of friends or relasyon sa mga ibang tao, no? Sa iyong social relationship, no? Marunong siya mag-balance dito. Katulad nga ng sabi natin kanina, no? Para ma-balance mo yung isang bagay, kailangan mo munang planuhin mabuti. No, Libra. And magaling ka dyan because Libra ka eh. Magaling ka dyan. So, hindi ko na to masyado sa'yo, i-explain tong card mo, pero kung gusto mo, bibigyan kita ng another tarot card para i-clarify itong card na ito. Okay? So, also, you have the Five of Pentacles naman, no? Si Five of Pentacles, nakikita mo, no? Parang nandun siya sa window, nakikita niyo yung pentacles niya. Pero, ito is parang, let me say na meron kang mga hardship nun, no? Meron kang mga, let me say na rin na parang maraming gustong humingi sa'yo ng tulong, no? And then, kahit may mga bagay ka, no? May mga bagay ka din na nahihirapan ka, pero hindi mo pa rin inaalis dun sa sarili mo na tumulong, no? So, para mabalance mo, no? Mabalance mo yung iyong energy at saka yung mga opportunities, yung mga luck, yung mga fortune mo, para mabalance mo yan, kailangan mo daw talaga ng give in and take. Give and take, no? Give and take, and that's the Five of Pentacles sa iyong opportunities para makuha mo yung iyong good karma, para makuha mo yung luck mo, para makuha mo yung mga opportunities mo, yung let me say yung mga abundance mo. Ayun, nakuha ko yung word. Abundance mo is kailangan mo daw rin magbigay, no? Hindi lang yung take lang ng take. Hindi natin sinasabi na gumawa ka ng masama tapos gagawa ka na lang ng mabuti, no? This is about giving, sharing, no? Kapag meron kang natanggap. Para mabalance yung energy mo, mabalance yung frequency mo, no? Para hindi siya mapunta sa karmic, no? Sa karma, no? Kunin mo lang dyan yung, because this is destiny. This is your destiny na rin eh, no? Okay, so let me clarify the Six of Pentacles for our Libra. I-comment mo dyan sa sa ating comment section. I embrace the joy within my heart, releasing what no longer serves me. No, because this month of April, you have the balance in partnership. No, so embrace mo lang yung joy, love, kasi ito talaga yung mga panahon na na kailangan mo mag-enjoy. Okay, for Libra, Six of Pentacles. Let me clarify the Six of Pentacles for our Libra. Okay.
The Empress, I told you, nurturing, no? This is divine feminine, no? This is about creativity, passion, nurturing, no? Maalaga, maalaga ito. Kung sa iyo namang finance, no? This is about growth, no? Financial growth. No? This is also April, from April to May. Ito. Wow. Another one for Six of Pentacles, please. The Tower. Yes, Tower when it comes to love is about transformation, no? Transformation means is aalis ka na sa dati mo, no? Let go mo na yung mga dati mong hindi na nakakatulong sa'yo, and then papasok ka na sa bago mong ikaw. Katulad nga kanina sa bahay ni Uranus, no? Sa bahay ni Gemini, nandiyan papasok si Uranus, no? On April 25. This is your new or bagong yugto ng pananaw mo sa buhay. So, this is good actually. No, this is good actually. Yes. Tama. May opportunities, no? May opportunities ka. Balance lang talaga. Balance, partnership, pagkakasunduan, no? Kumbaga parang sinasabi dito, Libra, is, huwag kang papasok sa sitwasyon na magugulo lang lalo yung iyong peace of mind, no? Para pumasok siya. Pumasok yung blessings, pumasok yung luck, pumasok yung good fortune, no? So, once again, comment mo dyan, I embrace the joy within my heart, releasing what no longer serves me, no? And this is your reading for today, and I hope mare-resonate. And once again, our reading is just para sa mga guidance lang ninyo. No, kung gusto nyo magkatotoo, your action create your reality. So that's your reading. Libra, I hope you like it and see you in my next video.